Trillanes, mga Dilawan. Ngayon kasi sa panahon ngayon, alam naman natin kung anong nangyari, no? Unang sa likod talaga nito, as I've said, is ito talagang liberal party at itong US na nagbabayad kay Trillanes para pabagsakin, no? Yung Ito pansinin nyo nung term ni FPRRD, sobrang daming binangga ng mga oligarko, mga politiko at mga sakim, mga salot sa Pilipinas. Yung ginawa ni FPRRD na yon ay taya buhay para sa bansa. Tayong mga Pilipino, lalo ang mga kabataan na sobrang uulit, na panay social media, wala kang makikita sa social media kundi kalokohan, walang knowledge na nakikita. Ultimo mga kaibigan, mga post, mga newsfeed, mga usapan, pirming pang social media lang, walang pang kaalaman. Ganito ang konsepto, napakasimple. Noong term ni FPRRD, game changer yan. Hindi ko alam kung bakit kokonti ang nagising ng mga tao nun. Hindi ko alam kung bakit ganon. Kasi dun palang magigising ka na na merong isang tao. Milagro to milagro. Milagro na meron pang sumalba sa Pilipinas. At yan si FPRRD na naglakas loob na harapin, banggain ang mga mayayaman, mga oligarko, mga politikong matatagal na sa pwesto nang walang takot. Kahit hindi siya ganon kayaman o hindi ganon kadami ang kapit na politiko, lumaban siya para lang sa mga Pilipino. Ang kakampi ni FRRD ay yung mga tao, yung sambayan ng Pilipino, yung mahihirap na Pilipino. Sino ang kalaban? Ang mga nagpapahirap sa bansa. Yung mga ganid na politiko at mga oligarko na sila lang na yumayaman sa ilang dekada na. At ang mga Pilipino walang magawa, kahit magreklamo walang magawa. Kasi may pumipigil may pumipigil sa pag-asenso ng Pilipinas. At yan ang hindi nakikita ng mga Pilipino. Kasi nga, kulang sa kaalaman ang mga Pilipino. Kulang na nga sa pang-intindi. Mababaw na nga yung level of understanding. Hindi pa sila nagtatanong o nagtataka o tawag dito, pag-aralan yung nangyayari. Nagpapadala lang sila sa mga kung ano-anong chismis o news ng mga taong alam naman natin na paninira lang at gustong guluhin ang bayan. Sobrang galing at sobrang tapang ni FPRRD na pwede na siyang anytime mamatay nung panahon niya. Sobrang tindi. May mga politiko ba na gumawa nun? Walang gumawa nun kundi si FPRRD. Yun ba? Ito itanong nyo sa mga sarili nyo Ito itanong nyo sa mga sarili nyo at mga kasamahan nyo, mga kakilala nyo. Itong mga naninira ba na to at yung mga susunod pa na araw, buwan at pagdating ng eleksyon, itong maglalabasan ng mga paninira na ilalabas patungkol kay FPRRD, itanong nyo to, binalita din ba nila yung magagandang ginawa ng Pangulo, ng dating Pangulong Tatay Digong? Hindi nila sasabihin yan. Pirmes pagkakamali lang. Ano ang intensyon? Napakasimple. Para durugin si BP Sara na nakaupo ngayon at si FPRRD. Napakasimple.
kakampi pa nga yan sa kakampi pa nga yan kay PBBM, mga pasimple pa yan. Kaya ang gagawin niya kasi alam nila, mabait si PBBM, kaya dun kakapit yan. At nakaupo Kaya ang naiisip ng mga yan, lipas na ang mga Duterte, kaya uunahin nila yan, patahimikin. Pero hindi mangyayari yun. Kasi mismo mga kabataan na ang nakakakita na yung mga strategying ganyan at yung mga susunod pa na gagawin nilang panggulo, paninira, halatang halata na, obvious na. Kaya sa ayaw nila at sa hindi, yung mga politiko na, nakapaloob dyan, lalo si Lenny, shoot sa inidoro yan. Wala nang wala nang dahilan para iupo o iboto yang mga yan. Para saan pa? Wala nang dahilan. Yang mga yan dapat tinatanggap na lang nila yung pagkatalo nila at mamuhay ng, kung gusto nilang tumulong na lang. Kasi nga kaya hahabol, merong intensyon, gusto na kapangyarihan. At ito nga sinasabi sa interview, ang lumalakad naman ngayon, ang US silang nagbibigay ng pondo. Di ibig sabihin merong pakay ang mga Amerikanong organisasyon na yan para buwagin talaga itong mga nagmamalasakit na tao sa bansa natin, kagaya ni FPRRD. At US alam nyo naman ang issue paglabas dito sa Pilipinas, pilit nilang gustong makuha ang Pilipinas, kaya inuupo nila yung mga politiko na under na liberal party, kasi para maka-counter sila sa mga nangyayari at magawa nila yung mga gusto ng amo nila na Amerikano. Kasi kung mangyayari yan na magiging Ukraine tayo. Kasi ang presidente ng Ukraine napakabobo, napakasimple ng konsepto. Nasa ang bansa mo, pero kumampi ka sa Amerikano. Nagalit yung kapitbahay mo kasi mapapasok yung yung territory, kumbaga bantayo sa seguridad Ganun kasimple. Kaya kung mauupo ngayong eleksyon o iboboto nyo yung mga hawak na liberal party na yan, mga pinklawan, mga bobo na talaga kayo. Hindi na kayo nagtanda. Sana naman magising na kayo. Pwede kayo maging praktikal, operan kayo, kunin nyo yung pera, pero pagdating ng botohan, huwag nyo iboto. Napakasimple. Tuloy natin. Gusto nyo na naman na pagsasabihan Yung presidente pa, si PRRD, meron pa nga mga media niya, no? Meron pang mga international media niya at the time na nag-meeting kami. Sa pangyayaring ito, nagbiglang ipinasok nila si VP Sara, no? Ito totoo ito, no? At the time, na gusto nilang pabagsakin si Teka, singit ko lang doon sa kanina sinabi ko about sa US. Yung gusto nga mangyari ng US, yung katulad sa Ukraine, yung mamanipulan nila tayo. Tapos kunyari tutulungan, katulad nga ng mga EDCA o iba pang gusto maging kasunduan ng mga yan na ino-offer sa Pilipinas. Kasi nga, yung Pilipinas, malapit yan sa Taiwan. Alam nyo naman na nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng Taiwan at ng China. Kung pag-aaralan nyo yung nangyayari na yan, dapat naman talaga na medyo malapit yung Taiwan doon sa China. Kasi ang lumalabas parang mas dikit pa yung Taiwan kaysa sa US. Kaya tong US parang minamanipulan niya yung bansa na yon para maging Ukraine. Yung Ukraine ang pinaka malinaw na ebidensya na kayang sumira ng bansa
ng US. Kasi yan lang naman ang tactic ng mga yan eh. Manggulang. Eh hindi na sila makakaporma ngayon dahil China na ang pinaka maunlad na bansa at number 1. Wala na silang magagawa kasi US puro lang yan ano eh. Meron diyang organisasyon at kilalang pinakamayamang tao na kumokontrol sa lugar na yan. Kaya kita nyo yung presidente dyan, limited pa yung kayang hawakan ng mga lugar dyan. Kasi meron dyan isang lugar na kahit anong batas at ipatupad ng presidente, labas yung lugar na yon. Kumbaga hindi pwedeng ipatupad doon, hindi nila susundin. Andon yung mga elitista na gustong humawak sa buong mundo. Pag-aralan nyo yan, assignment nyo yan mga kabataan na minsan lumabas kayo sa Pilipinas. I know very well na kasali itong sila Marojas, no? Knowing that Marojas is a cousin, ito na naman, of the First Lady, no? Merong mga info na merong mga meeting talaga, no? Ako sa totoo lang, no? Wala na talaga akong tiwala sa mga pangyayari ngayon, okay? Ito talaga is, alam na natin na ito na naman sila Romualdez, sila Lisa Marcos, no? Ang nasa likod nito. It is because, ang popularity kasi ng mga Duterte, yun yung gusto nilang papagsakin, no? Pero hindi nila alam kung bakit nag-start itong gusto nilang papagsakin dati nung presidente pa si King. Ibig sabihin kung kasali si FL Lisa dyan at si Romualdez, ibig sabihin na impluwensyahan sila ng mga dilawan. Diyan tayo malulugmok kapag nagtuluyan. So dapat talagang mag-obserba kayo at dun tayo lang sa totoo. At wag nating hayaang kumalat ang katoksikan sa society. Kasi malala na nga ang sinapit ng society buhat ng kay Aquino. Nawalan ng dunong ang mga tao, nawalan ng pag-intindi, nawalan ng common sense. Kaya ang mangyayari, aanihin nila yan sa panahon ngayon. Magiging mangmang. Kaya makikita nyo sa mga debate, sa mga usapang politics, kahit wala na sa punto, kung ano-ano na lang sinasabi at naka-entitled sila sa pinangahawakan nilang katwiran. Dito nga lang sa usaping inflation, no, napakasimple ng konsepto. Punta ka sa ibang bansa, i-check mo, inflation din, halos lahat. Nangungutang ang Pilipinas, nangungutang din ang ibang bansa. Yung pagmamahal ng mga bilihin kahit nung 80s, 90s, pamahal na ng pamahal yun eh. Kahit noon pa, panahon ng mga magulang natin at lolo, tumataas pa konti-konti ang presyo ng mga bilihin. So bakit kayo magtataka ngayon? Magtaka kayo sa sarili nyo, mga kabataan, mga millennials. Magtaka kayo, mag-obserba kayo sa karunungan nyo. Kasi napakalayo na ng understanding nyo at mga definition, reason sa mga bagay-bagay. So mapapahama kayo kapag puro false knowledge ang makukuha nyo. Maipapasa nyo yan sa mga susunod na henerasyon. Kaya ingat na ingat ako dyan at talagang bumoboses ako kasi parang walang saysay ang pagsilang ko dito kung hindi ako makakatulong sa mga tao. Kasi nakikita ko yan eh. Nakikita ko yung nangyayari. Nakikita ko yung naging resulta o nabivision ko yung magiging resulta kapag nagtuloy-tuloy yung pagiging toxic ng society. Kaya ako nagsasalita. Pwede ako ma-misinterpret ng iba, mapaghinalaan o kung ano-ano man. Pero kung
tatanungin mo at makikita mo yung pinaka number one na vision, advokasya ng KBTN ay para to sa knowledge ng mga Pilipino. Bigyan ko kayo ng example kung bakit kailangan matatalino o bakit matatalino talaga ang mga Pilipino dapat. Number one example, Manny Pacquiao. Marami nagsasabi, hindi matalino si Pacquiao. Yan ang level ng understanding ng isang normal na Pilipino. Sabihin ko sa inyo, hindi bobo si Pacquiao kung kahit hindi siya nakapag-aral. Actually, genius nga siya eh. Alam niyo kung bakit? Kasi, yung sa boxing na kinatagumpay niya, doon siya nakaporte. Doon siya nakalinya. Eksakto lang na napasok niya kung saan siya fit, kung saan siya talagang nakaporte. Kaya yung pagkapanalo niya, na-reach niya yung ganong level na kilala sa buong mundo, yumaman at maraming panalo. Kasi nga, genius siya doon, matalino siya doon sa porte na yon. Kasi tayo, kapag ganong pangyayari kasi, iniisip natin, talento lang. Sabihin ko sa inyo ang talento, ginagamitan niya ng utak. Hindi mo magagawa yung talento mo kung wala kang utak, kung wala kang knowledge. So, dun siya matalino, kaya nai-apply niya. Pwedeng hindi siya marunong sa ibang bagay, pero doon matalino siya. So, napag-aaralan din naman yung iba. Sa politics, napag-aaralan din sa kung anong gusto mong trabaho o gusto mong maging sa buhay mo. Lahat naman napag-aaralan. Ang hirap sa mga Pilipino ngayon, tamad kayong mag-isip at tamad kayong mag-self-study. Kaya napapahirapan nyo, hindi lang magulang nyo, kundi yung pagkatao nyo. Yan ang dapat itanong nyo sa mga sarili nyo. Dahil minsan lang tayo mabuhay, kailangan tangina madami kang alam. Tingnan nyo na lang tong screen natin. Andyan na din naman yan, makikita nyo na maging aware kayo. Yan lang naman nasasabihin ko sa inyo at dapat nakikita nyo na kung sino yung nakakatulong sa atin at yung totoong tao para sa bansa. So yan yung mga nasa screen, yung post ni Kiko Pangilinan, marami nag-share niyan. Ibig sabihin, sa dami nag-share na yan, madami na namang nautuyan ng mga kabataan. So kailangan natin silang turuan para magkaroon ng pang-intindi at hindi na mahikayat. Pero hindi na yan ganong kalakas, napakahina na yan. Nag-ano lang yan, excite, ano lang yan, tawag dito, nagtutulong-tulong lang yan para kunyari malakas. So yan, nakaligay, tama nga kami, ay hindi, meron unang nakaligay eh. Sana tama kayo, sana mali kami, tama nga kami, tanga nga kayo. Tapos ang caption niyan, ang bait ng caption nila ni Kiko Pangilinan na tawag dito na parang gitna siya so matotal, napakasimple, mabait. Dami ko na sinabi kanina, no, yun lang talaga ang tactics niyan, magiging mabait ngayon yan, pero deep inside o sa ibang banda kumikilos pa rin yan. May mga binabayaran yung mga tao, mga organisasyon katulad nga nito kay Trillanes, binabayaran ng US. So si Trillanes kukuha din niya ng mga tao, nakukuha pa ng mga tao hanggang sa makuha yung mga kabataan. Same lang din yan ng mga politiko na yan. So sila magkakadikit, nagtutulong-tulong yung mga yan. So dapat kitang-kita nyo na ngayon yan. Ewan ko na lang pagka hindi pa kayo nadala sa mga yan, yung mga nakatulong sa bayan na halos itaya yung pagkatao para lang sa Pilipinas. Milagro po yan. Milagro yan. Ako na nagsasabi sa inyo, sinong tao na totoo ang magsasalba sa Pilipinas? Wala, kundi si
si FPRRD lang. Yan ang totoo. Kaya gisingin nyo yung mga sarili nyo. So yan ang example. Makikita nyo yan, mga kabataan, na makikita nyo yan sa mga susunod na buwan. Dadami yan. Yang nakaligay ito sa baba, yung page na ganyan, We Are Millennials. Matik target niyan, millennials at kabataan. Tapos sasabayan ng kabaitan ng mga politikong hahabol na yan ng mga talunan na hindi na lang magpahinga at tumulong kung gustong tumulong. Kaya gustong makaupo at manalo dahil may ibang interes yan. Tandaan nyo yan, i-note nyo yan. Yellow, pink, ayan na sila. I-share nyo para maging aware yung mga kabataan at yung mga Pilipino, para maaga pa lang checkmate na nila yan. Sa usapang ICC, gusto, kung sino yung mga anti-government na gustong pahatulan si FPRRD at si Senator Bato de la Rosa sa mga ICC, kung may mga Pilipino pa na maniniwala sa ganyan at ipaglalaban yan, baka kayo na lang po ang natitirang mga bobo o mga ignorante sa Pilipinas. Kasi kung ang pambansang bayani nyo si Jose Rizal ay kinastigo at pinatay ng ibang lahi, ng ibang hindi naman natin kalahi, hayaan nyo ba yung pakastigo si FPRRD sa ibang lahi na naman? Ganun kasimple ang konsepto niyan. Dahil namanan nyo yung poor mindset na isinaksak sa inyo ng mga sumakap sa atin na kapag usapang ibang bansa imported, pag usapang mga Amerikano, ibang lahi, mas matalino sa atin. Mas matalino tayo sa ibang bansa, tandaan nyo yan. Isang example na dyan si Manny Pacquiao. So hindi ko na yan kailangang himay-himayin. Kailangan nyo din ng self-study dyan. So kung papayag kayo na litisin si FPRRD, ano ba kayo, sinuswerte? Yung utak na nagpapalakad ng ganyan ay gustong mawala yung mga taong gustong tumulong sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit yung mga simpleng pangyayari nahihirapan kayo. Hindi ko alam kung ganun na ba katindi yung kamangmangan nyo. Anong petsa na? Anong gusto nyo? 2030 na, pero yung isip natin pang mangmang. Paano na isusunod na generation yan kung pirmis tayong ganyan? Ako ilang beses ko nang ine-explain yung mga ganitong mga kaalaman, pero hindi tayo magsasawa hanggat meron tayong boses, kasi yan lang ang matutulong natin sa mga kabataan. Kahit hindi pa nila maintindihan, marirealize nila yan. So ngayon, yun lang naman. Sila Skanyas, alam nyo na, narinig nyo naman yung nagsalita kanina, na dahil sa pera kaya sila lumalakad. At panigurado, pag malapit na ang eleksyon, maglalabas ng mga pera yung mga yan, mga politikong hahabol na yan, at yung US na mga kano, yan ang popondo para bayaran yung mga susunod na mga tao na gagawa ng kalokohan para sirain ang Pilipinas. At inuuna nga nilang sirain si FPRRD. Tinatabunan nila ng masasamang issue, gagawa ng mga kung ano-anong akala mo totoo para ibadibag at ilang paso si FPRRD. Pero nakatatak sa mga Pilipino na si FPRRD ay isang buhay na bayani. Buhay na bayani yan. Totoo yan at nasa history yan. So huli kong paalala pala para hindi ko malimutan, pagpapalapit na yung eleksyon,
na-checkmate ko na yan dati, yung mga galawan nila. Gagawa pa yan ng mga page per lugar o per bayan. Kasi dati nung humahabol si Lenny at ibang politiko, nakita ko na nag-a-ads mismo sa newsfeed ko. Kunyari, tiga Bulacan ka, Bulacan for Lenny, Pasig for Lenny, kada lugar, expect nyo na din, kada lugar meron silang i-assign dyan para mang-manipula, para malikom yung mga kabataan, mga millennial. Tapos syempre pagsasama-samain nila yan per bayan na may nakatoka, tapos ia-ads yung mga page na kunyari yung Bulacan for Lenny, na ganito na daw lahat for Lenny, Pasig for Lenny, Zamboanga for Lenny, Bataan for Lenny, ganon ang strategy nila nung nakaraan. Possible na yan na naman ang strategy yung gagawin ngayon yan. Kasi mga desperado na yan mga desperado na yan, mga kababayan. Desperado na yung mga yan na gawin lahat ng taktika o tactics para manalo o makaupo sila. At syempre, lalakihan ng pondo ng US yan para maiupo yung mga tuta nila. Kumbaga pakinabangan sila hahabol yung mga politikong talunan na mga pinklawan at yung ibang mga politikong ganid na pasimple, magkakampi-kampi yan. Ngayon, give and take yan. Yung US magbibigay ng pondo para manalo yung mga politiko na yan at makaupo. Ngayon, yung ibibigay nilang task doon sa mga politikong mananalo na yon ay pabor sa kanila. Siyempre, yun nga, yung balak na US na maging battleground tayo at gustong madurog ang Pilipinas, ayaw nilang paunlarin. Gusto nilang maging Ukraine. Parang ganun kasi ang gusto nila parang pagka yung bansa ay gusto nila o may gusto silang makuha sa bansa na yan, gusto nilang may makukuha sila, may mapapala sila, mga mababait yan, gaya ng ginawa sa Ukraine, ano sa mga politiko doon, hanggang sa presidente, nakuha niya yung loob. Ngayon, nagkaroon ng conflict sa kanila ng Russia. Tapos, kapag kausap ng US tong president, tutulungan, ganyan, hindi pa pabayaan kahit gerahin. Nung ginera, asa na? Wala na, para mga nagtagong kaibigan mo na tinraidor ka. Ganon. Damage is done. Tapos ang isusunod naman nila ngayon ay Taiwan. Same strat ng ginawa sa Ukraine. Na sige ka, tutulong-tulungan, huwag ka ikang mangamba, ganyan, yan. Huwag kang papano sa China. Pero saan ka? 10 minutes lang, kayang durugin ng China yun. At ito ang Pilipinas, sa hindi mo malamang pakay ng US kung bakit gusto talaga nilang mamanipula tong bansa natin, dahil nga meron silang pakay dito. At yun nga ang sinasabi natin, no? Tapos ang pakinabang naman ng mga politiko, may pondo na makukuha. So yung mga politiko, syempre gustong-gusto niyan para makaupo na rin. Para makaupo at magawa nila din yung gusto nila sa pansarili nilang interes. In short, may mga taong ay politiko na may pansariling interes na hindi talaga tutulong sa bansa. At kakampi pa nga niyan ang US. At iyan ay kumonekta dito sa napanood natin. So kung ito napakasimple, hindi nyo ma-analyze, baka bumaba na lang yung Panginoon yung Kristo para kausapin kayo ng personal, kasi hindi kayo hindi niyo maintindihan, hindi kayo nagigising So yun lang, napagsabihan ko na naman kayo kasi napakadaling intindihin So yun lang muna, andiyan na sa screen natin lahat. KBTN, share nyo na lang, think and analyze. Let's go.